Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ah, sa araw na ito, ating itutuloy ang topic na The Power of Forgiveness. Ating tatalakayin ang talatang Samuel 24 chapter 3 verse Samuel chapter 24 verse 3 to 4. So sabi dito, he came to the sheep fence along the way. A cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far before the cave. The men said, "This is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish." Then David crept up unnoticed and cut off the corner of Saul's robe. So alam naman natin na kilala naman natin si David, di ba? Yung sa David and Goliath. So ayun, si David malakas, kumbaga si David na maliit, siya yung nakatalo sa malaking si Goliath. So yung mga panahon na yun, that time, ang hari ay si Haring Saul. And kumbaga si Haring Saul, kumbaga na-threaten siya. Na-threaten siya kay David na, yun nga, dahil nga malakas siya, parang ganon-ganon. Kumbaga, na parang pwedeng maging hari si David. Kumbaga, pwedeng palitan siya ni David. Kaya parang na-threaten siya. Na-threaten si Haring Saul. Dahil doon, parang gusto niyang ipapatay or gusto niya nang burahin si David kasi nga, ayun nga, natatakot nga kasi siya na mapalitan siya. So yun, pinapahanting niya yun sa mga kawal niya, ganon, si David para ipapatay. And sang araw, kasama siya sa paghahunting, kasama siya sa paghahanap kay David. And one time, dumaan sila sa isang nadaanan nila yung isang kuweba. Tapos si Haring Saul naman, kumbaga parang siya, tinatawag ng kalikasan, gano'n. So pasok siya sa kuwebang yun, and sakto na doon nagtatago si David at saka yung mga kasamahan niya. So yun, habang si Haring Saul ay nagbabawas or nagdumudumi, kumbaga nagkaroon na ng chance si David na patayin or saksakin si Haring Saul na napatayin nga si Haring Saul kasi nga yun nga, syempre hinahunting siya nun eh. So kumbaga yun na yung chance ni David para makabawi doon kay Haring Saul, pero hindi niya pinatay si Haring Saul. So kung sa kabila nung pang-uusig or sa kabila nung mga ginawa ni Haring Saul sa kanya, nung nagkaroon siya ng chance na patayin si Haring Saul, hindi niya ginawa. So ayun, sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi dito, real power practice self-restraint. So ibig sabihin daw, ang totoong kalakasan daw or ang totoong lakas ng tao ay nasusukat dun sa kung paano niya nakokontrol yung sarili niya. So kung isang tao ay nakokontrol yung sarili niya or hindi siya nagpapadala sa emosyon niya, so yun daw ang totoong lakas, yun daw ang real power, yun ang totoong malakas, ganon. Pangalawang teaching, revenge is like digging to grave. So ayun nga, alam naman natin si David nga, hindi siya naghigante kay Saul, na yun nga, sa kabila nung kasamaang ginawa sa kanya, pinili niyang hindi maghigante kasi nga, revenge is like digging to grave. So yun nga, kasi alam niya, kapag naghigante siya or kapag pinatay niya si Haring Saul, anong kapalit nun? Syempre papatayin din siya ng mga tauhan ni Haring Saul dun sa kuweba na nasa labas. So ayun, sa buhay parang kapag tayo daw ay naghihigante, hindi lang tayo naghihigante dun sa taong nakagawa sa atin ng kasalanan. At the end, tayo rin yung maapektuhan, parang ganun. Parang gumagawa rin tayo ng sarili nating hukay kasi kumbaga sa tuwing naghihigante tayo, hindi lang tayo nakakasakit, hindi lang natin nasaktan yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan, kasi at the huli, sa dulo, masasaktan din tayo. Sa ikatlong teaching, vengeance is the Lord. So ibig sabihin,
ang paghihiganti daw or yung bawi nun ay sa Lord na daw. Kumbaga, lagi nating iisipin na ang Lord diyan ay marunong or galit siya sa mga taong nang-uusig sa mga tagapaniwala niya. So ayun, kung tayo ay naniniwala sa Lord, kumbaga Lord ng kung tayo naniniwala sa Lord tapos may nakagawa sa atin ng masama, si Lord na ang bahala na maghigante sa kanya sa kung anumang paraan. Pero yun, vengeance is the Lord. So si Lord lang ang pwedeng maghigante. Siya lang ang bahala. Sa unang application, ang sabi dito, show power by not showing it. So, paano yun? Show power daw by not showing it. So, siguro ang pinakang point noon ay pakita natin na malakas tayo ng hindi natin pinapakita sa iba. So, kunyari, wag tayong gumawa ng paraan. Kunyari, may nakagawa sa atin ng mali, may nakagawa sa atin ng kasalanan. Huwag natin pansinin. Kumbaga, wag tayong magpakita na apektado tayo. So, ibig sabihin, yun yung hindi pagpapakita. Ganon so sa ganung paraan ay mapapakita natin na malakas tayo bilang tao, bilang isang tao, na dahil na hindi tayo gumagante, ganon, hindi natin sila binabalikan, ganon. So yun yung totoong kapangyarihan. So sabi sa pangalawang application ay raise your value by ignoring your enemies. So yun nga, dapat daw ignore lang natin yung mga kaaway natin sa buhay, yung mga nakakagawa sa atin ng masama. Kasi ngayon nga, isipin natin na kapag ba tayo gumanti dun sa mga taong nakagawa sa atin ng masama, anong pinagkaiba natin sa kanila, di ba? Ganon. So parang wala na tayong pinagkaiba dun sa mga taong masama na nakagawa sa atin ng kasalanan kung gagantihan natin sila. So yun lang, dapat daw ignore lang natin yung mga enemies natin, mga kalaban natin sa buhay, ganun lang. Huwag natin pansinin, ganun. Sa ikatlong application, ang sabi, appeal to God vengeance for vindication. So, yun nga, tulad ng sabi ko, dapat iasa natin lagi sa Panginoon yung vengeance, na yung paghihigante. Huwag tayo maghigante dahil sa gusto natin, kasi alam natin na ang Diyos ay babawi yan. Kaya nga nauso yung salitang ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kasi nga ang Lord ay gumagawa kumbaga parang may way siya para parusahan or ipa-realize dun sa tao na mali yung nagawa mo, kaya dapat ganto ka, ganyan. So yun, dapat daw huwag tayong maghigante ng tayo, kasi nga ipagpasaubayan natin yung paghihigante para sa ating Panginoon. So ayun, sa araw na ito ay yun lang. Dapat huwag lang natin pansinin yung mga tao na nakagawa sa atin ng masama, ganon, or wag tayong magpa-apekto, ganon. Wag nating iisipin na maghigante. Kasi nga, yun nga, kung maghihigante tayo, kung gagawa natin ng masama yung mga taong nakagawa ng masama sa atin, ano pang pinagkaiba natin dun sa mga taong yun? So, ayun lang po, sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God po. Thank you po.